So, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome to our Squad Weekly Interactive Meeting. Ako po ang inyong tagapagturo sa araw na ito, Pastor Ramil Porto, ang Provincial Head Values Coach ng Quezon Provincial Police Office, Province of Quezon. Ngayong umaga, ating pag-aaralan ang topic about discovering the purpose of my family, or in Tagalog, makapamilya. I'd like to give you a verse in the book of Psalm 128 verse 3 and 4. Ito ay nagsasabi, your wife will be like a fruitful vine within your homes. Your children will be like olive shut around your tables. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Ang verse na ito ay nagtuturo sa atin gaano kamapagpala ang isang pamilya kapag ang isa sa miyembro nito o ang haligi ng tahanan, ang sabi doon, who fears the Lord. Who fears the Lord. Ngayon pong umaga, as an introduction, broken homes and marriages have become a modern day social epidemic. Makikita natin kahit anong institusyon, hindi lang dito sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, parang isang ordinary na lamang ang broken family o broken homes. This is not God's design. Tandaan natin, hindi ito ang plano ng Diyos sa bawat pamilya, sapagkat ang Diyos ang nag-design ng family. God's loving and harmonious family is a blessing from God. God's will is for all of us to enjoy warmth of a good place to come to home. Isang plano ng Diyos na kung tayo ay uuwi sa ating tahanan, ma-feel natin yung joy, yung peace and love. Sadly, the reality is that many would rather work overtime than to go to home, than to go to their houses. Why? Dahil dun mismo sa kanilang pamilya, hindi nila maramdaman yung pagmamahal, hindi nila ma-feel yung peace, at hindi nila ma-feel yung joy. Kaya sa umagang ito, gusto kong i-share how to have a joyful family. How to have a joyful family. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng pattern on how we can build a solid, a loving, and joyful family. Samahan niyo po ako sa ating pagtatalakay nito. Number 1, to have joyful and loving family. Number 1, next to God is our family is the top priority. Next to God, our family is top priority. Gusto ko itong point number 1 dahil nandun ang next to God. Ibig sabihin, ang nasa top ng ating family is God. But next to God is our family. Hindi yung ating trabaho, hindi yung ating profesyon, but next to God is our family. According to 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, he must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can take care of God's church? Ito ay binabanggit sa mga pastor o nag-aalaga ng simbahan o ng iglesia, sa leader ng simbahan. Subalit ito rin po ay applicable sa bawat leader ng ating pamayanan. Maging leader man yan ng pamilya o leader ng isang organisasyon,
unang simbahan, ito ay kailangan na dapat we must manage well of our own family. Kung paano hindi natin ma-manage na mabuti ang ating family, how can we manage other people? So it begins with right priority. Next to God, our top priority must be our family, not our careers, not our work. Bilang mga police officers, hindi ang priority mo ay ang iyong career. Yes, binibigyan mo ng prioridad ang iyong career, but because for your family, dahil ng iyong pamilya, because of your spouse, because of your children. In the end, all we have is our family. No one of his deathbed ever said, "How I wish I have spent more time in my work." O sinasabi dito, kapag ikaw ay nandun na sa, nakaratay ka na sa banig ng karamdaman, hindi mo babanggitin na, sana nandun ako sa aking trabaho, nasaan kaya yung aking mga katrabaho, but ang binabanggit natin is, sana nandun ako sa aking pamilya. Sana kapiling ko ang aking family. Bakit? Kasi at the end of the day, kung ano man ang ating kinabibisihan sa buhay, uuwi pa rin tayo sa ating family. So number one, to build a joyful, a loving, and peaceful family next to God, your priority is your family. Number two, God set divine order in the home. Para ma-attain natin yung peace, loving, and joyful, dapat masunod natin yung setup, yung order nito. Sabi ng Ephesians 5:22 and 25, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Note that word, as you do to the Lord. Yung mga asawang babae ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki as you do to the Lord. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for it. Okay? And gave himself for it. Ang pag-ibig ay manggagaling sa tatay o sa husband. Subalit ang submission ay manggagaling sa wife. Imagine kung ang ating tahanan ay mayroong pag-ibig. Imagine kung ang ating tahanan ay may pagsusunuran. Napakagandang tahanan. Napakagandang tahanan. Napakagandang family. Number three, our family must be God-centered. Ito ang kinakailangan ng bawat pamilya ngayon. Isang pamilya na pinamamahalaan ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy 6:5 and 7, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that I give to you today are to be in your heart. Impress them in your children. Talk about them when you sit at home and when you talk along the road, when you lie down and when you get up. Napakaganda na ang ating family is a God-centered family. Mga police officers, sa lahat ng makikinig ng lecture na ito, napakaganda na ang namamahala ng ating family ay ang Diyos. Ang tatay ay maka-Diyos, ang nanay ay maka-Diyos, at ang mga anak ay maka-Diyos, sumusunod sa Panginoon. Napakaganda, mabibuild up natin ang ating pamilya ng masaya at tama. Panghuling, we need to gracious with one another. Alam niyo sa tahanan, merong mga pagkukulang. Alam niyo sa tahanan, makakakita tayo ng mga kamalian. Pero alam niyo, mabibuild up natin ang unity. Mapapatibay natin ang tahanan natin kung tayo ay magiging gracious sa bawat isa. Kung tayo maglalaan ng pagpapatawad sa bawat isa. Kung paanong tayo pinapatawad ng Diyos. Ganun din tayo marunong magpatawad sa bawat isa. Conflict is inevitable, but forgiveness always win the days.
Okay? Tandaan natin yan. Conflict is inevitable, but forgiveness is always win the day. Bitterness, hatred, envy, and suppresses anger destroy family. But love, patience, and compassion build our family. So tandaan natin, be gracious to each one in our family. In conclusion, alam mo ang maiaambag natin sa ating lipunan para tayo'y magkaroon ng magandang bayan o pamayanan ay isang pamilyang masaya, isang pamilyang maayos, isang pamilyang hindi dysfunctional. Huwag na tayong mag-aambag ng pamilyang mga dysfunctional. Marami ngayon ang tahanang wasak at ito'y nag-aambag ng kaguluhan sa ating bansa, sa ating pamayanan. So tayo mga leader, tayo mga kapulisan, huwag na tayong mag-ambag ng mga pamilyang dysfunctional. Mahalin natin ang pamilya. Ayusin natin ang ating pamilya sapagkat at the end of the day, pamilya pa rin natin ang ating kasama. Nawa po, ang ating lesson ito ay maging mabuting gabay bilang tayo po'y nagsiservisyo, bilang mga leader, bilang mga kapulisan na nagpapatupad ng batas at kaayusan at kapayapaan. Nawa mismo sa ating sarili at sa ating pamilya, meron tayong kapayapaan. Maraming maraming salamat po